Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title: Trillanes kinasuhan sina Senator Bongo at PRRD ng plunder. Naghain ng plunder case si dating Senator Antonio Trillanes laban kay Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y halos 7 bilyong halaga ng mga proyekto sa infrastruktura na aniyay napunta sa pamilya Go at sa kanilang umanong pakikipagsabwatan sa mga diskaya. Ayon kay Trillanes, noong 2016 iginawad ang multi-bilyong kontrata sa CLTG Builders, kumpanyang pag-aari umano ng ama ni Senador Go. Idinagdag pa niyang nakipag-joint venture umano ang CLTG Builders sa St. Gerard Construction na pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa halagang 816 million. Okay, so yan po ang kaganapan ngayong araw. So anong masasabi natin? Ito na po, part of the script for 2028. Ganito na ba yun? Okay. Ang front runner ngayon sa 2028, VP Sara sa President, Senator Bongo sa Vice President. Sa WR numero, so malala ko lang nasa 25% ang voters preference ni Senator Bongo, samantalang ang malapit na kalaban niya, ito si Senator Bam Aquino, ang pumapangalawa na nasa 11% lang. So, very consistent ang pangunguna ni VP Sara at Senator Bongo sa mga surveys. Actually, si Senator Bongo malakas din siya sa presidential race. Kaya lang, mas okay siya sa Vice President. Hindi tatakbo si Senator Bongo as President. Kaya nga, sa mga surveys pang presidente, yung mga namimili kay Senator Bongo, I think naka 11% siya itong latest survey. Yung kanyang percentage mapupunta lahat kay VP Sara. 31% yung malala ko na voters preference ni VP Sara sa latest survey, plus yung 11 ni Senator Bongo. Meron pa kay Senator Amy, mga 6% ata. Mayroon pa kay Robin Padilla for President. Hindi man yan mga tatakbo. So yung mga voters preference ni Senator Amy, Senator Bongo, Padilla, mapunta lahat yun kay VP Sara. Kaya unbeatable talaga si VP Sara for President sa 2028. Kaya ito ngayon, binabanatan nila, kailan ba yun? Isang araw. Nagpunta sa ombudsman din mga makakaliwa, mga Unipic, at iba pang grupo. Inaano nila ang ombudsman, they're urging the ombudsman na bilisan ang investigasyon sa confidential funds ni VP Sara. Mabuti na lang din, naging honest ang ombudsman. Sabi niya, wala akong magagawa, wala akong kapangyarihan na tanggalin si VP Sara sa pwesto dahil isa siyang impeachable official. So, lahat ng mga ito ginagawa nila para sa 2028 lang. So balik tayo kay Senator Bongo. Will it prosper? Itong reklamo ni Senator Trillanes. Huwag na tayong magtaka. Ganyan talaga ang rule ni Senator Trillanes. Sampa lang siya ng sampa ng kaso. Nang dahil nandyan na si Ombudsman Remulla, ano sa tingin nyo, may posibilidad ba na ma-indict o makasuhan
sampahan ng plunder case si Senator Bongo sa Sandigan Bayan. Kung talagang gusto nilang sirain ng mga Duterte, talagang may pag-asa. Opinion ko lang ito ha. Malaki ang pag-asa na maindik, masampahan ng plunder case itong si Senator Bongo. Isinama rin nila si PRRD. Kailang, pandamay na lang na gusto lang nilang sirain ang pangalan ni PRRD. So ito, Trillanes, sinama niya si PRRD. Doon sa Parmali, isinama na naman si PRRD. Ito na yung destroy Duterte at all cost. Ito na yung ginagawa nila ngayon para sa 2028. Kaya wag na tayong magtaka. More cases will be filed against the Dutertes. Yung nabasa ko ngang report posted by Congressman Pulong, hindi lang si BP Sara ang tatargetin, kundi pati mga kapatid ni BP Sara. Bibirahan din si Congressman Pulong, Mayor Baste, and then mga aliado nila. Ito na nga, Senator Bongo. Huwag tayong magtaka. Baka sunod next year, baka may lalabas na warrant of arrest laban kay Senator Bato at kasama na rin ito si Senator Bongo. Talagang pipilayan nila. Yun yung pahayag ni Senator Bongo nung magsalita si Secretary Vince Dizon na nag-usap na sila ni Ombudsman Remulla at imbestigahan ang koneksyon ng pamilya ni Senator Bongo sa mga Diskaya. So, yun po ang mga kaganapan. Kanina may sulat na inihain, ay sinabmit sa ICI, pinaiimbestigahan ko si First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ko, suntok sa banyon. Yung mga comments na nabasa ko, mga drama-drama lang nila yun para maipakita na walang kinikilingan ang ICI. Baka posibleng patawag nila si First Lady Liza Araneta Marcos. Okay, good luck Senator Trillanes sa iyong isinampang kaso. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na niyang matagaan og yero. Nagpasalamat si nanay nga matagaan og yero. So kuan na kayo ang sulod ni nanay. So kung muulan, tulo na gyud do. Tulo na gyud. So tulo na gyud kayo ang kuan ni nanay. Ang balay. So gipangsapahan na lang gyud. Sapahan na gyud kay so si nanay mo na siya ang balay nga tuluan na kaayo. So gipangsapahan na lang gyud. So nagpasalamat siya kay natagaan sa gyero. So nay unsa imong masulti nga natagaan ka gyero? Dako among pagpasalamat kay naapil mi aning hinabang nga sin na kaatok gyud ni nga dili nami tuluan. Kay kung wala mi naapil ani tulo gyud ang among balay. Basa gyud ni gaulan. So tuluan gyud mo nay. So pila na imong edad nay? 54 So 54 na ka na kay mga anak nay? nga anak. So na-eskwela pa imong mga anak or Nag-eskwela pa karon. so si nanay nag-eskwela pa daw iyang anak. So Na ako'y high school. so naa siya high school. So asa imong bananay? Nagtrabaho akong bana. So kamo lang ang naa sa balay nay. Dako kaya akong pagpasalamat kay natagaan pud sin na ilistang gud ang among atop dili nami tuluan. Dako akong pagpasalamat kay natagan ni og sin kay ang among panginabuhian kalisod gyud ni busa ang among atop kun wala mi natagag ginabang
di gyud mi Oo, kailis. so permi gyud mo tuluan nay. Permanente gyud tulo ang among ato. Oo, sige Dako nay. kaayo akong pagpasalamat. Salamat sa nag-sponsor sa Oo, sige amo nay. na nagtabang gyud sa amo sa sin. Sige nay, salamat po.